makakakita tayo ng dalawang hero na hindi pa natin natutunghayan. At etong dalawang hero na to, Ingan, ito yung mga in-update. Ito yung mga heroes na marami nagsabi na baka pwede makapasok na sa mga rank games. Baka pwede na makapasok sa mga tournament games. At ipapakita nga yan ng Liquid Echo at Homeboys. Ang Liquid, pinili nila itong Savior. Huling kita natin ng Savior bandang 2022 pa yan. Tagal na. Actually, may maraming amateur tournaments, mga grassroots tournaments na recently lumalabas nga ulit yung Savior. Kasi again, sa MDL, uso yan. Oo, mas lalo na si Mingguin. Even before yan i-buff ginagamit niya na yan. Kasi isa na din yung mga reason ba't okay siya ngayon is cause yung passive niya na pag tumatama yung mga skills niya, mas bumababa kasi yung cooldown ng ulti. At syempre mga Mage God, ginagamit ng matitindi yan. Kasi naman bumababa cooldown ng ulti, mabilis mong boom! Yung ultimate mo. At sa kabila naman, si Chibi, sabi niya, kalma lang kayo meron akong Leomord. Teka lang! Nahuli si Spicy Kage! Kasalanan mo na naman, JB. 1-0. Nanahimik lang naman doon si Spicy Kage. Nagpapa-level 3 lang naman doon si Udel. Pero si JP naman talaga, napaka-agresibo. Sinunod pa nga doon. Pero si Carl TZ... At yun lang, medyo uminit lang si Carlito. Napakamot ulo lang saglit si Carlito. Warm up lang. Nag-warm up lang. Tama. Pero alam mo yung Leomord, mabalik tayo. Binago rin to, di ba? Alam ko, Ingan. Nagkaroon din ng changes. Kaya naman sabi dito ng Homeboys, pwede naman namin gamitin. And I like the fast-paced action na gustong ibigay ng Homeboys dito basing on the lineup na meron sila. Ang problema ko lang siguro dito, Ingan, ito ba yung tunay na pangsagot sa global presence na meron ang Liquid Echo? Kasi ang taas din ang sustain nila Yun nga lang para sa akin, itong Leomord, madaling i-kite. Bakit? Kasi nandito yung Savior. Madaling i-stun yan Pero pag pero pag ang nauna kasi yung Homeboys, again, naka-Warcry din naman itong Leomord na to. Sobrang instantaneous yung damage na pwede mabigay ng Homeboy, especially sa mga specific targets like Sanji, Benny Cutie, and even Sanford. Ayan na nga, ginamit na nga yung Phantoms dito doon. Carl TZ makakuha ng turtle, pero here comes Liquid Echo. JP ba nga nakakakuha ng kills? 3 kills na para kay Daddy JP. Hindi mo pwedeng ilabas ang kabayo sa amin kasi kami na mismo yung kabayo. Logo namin yan At si Sanford pa makakakuha ng kill. Nag-cheer ngayon ng mga Pinoy, ang ating mga kabayan dito sa Amazon Arena for 1. Cavalry looking good ngayon. They got the start that they wanted. Meron lang chip on the shoulder kanina nung medyo nag-overextend si Carl TZ. Pero ang bilis din naman nila makarecover. Charge coming in from Sword. Si Carl TZ ang gusto niyang kunin. Pati naman Zaman Force na dyan. Pati yung stun coming in from Saji. Napakasakit na nga. Carl TZ pulado. Pero Benny Cutie nakapag-free hit ngayon. Carl TZ tutumba. Homeboys out tayo dahil nakuha natin ang gusto natin. Yun lang ang gusto ng Homeboys. Kailangan pa rin respetuhin dito yung pick-up capability na meron, yung damage capability na meron ng Homeboys. Siguro yun nga yung sagot. Daanin mo sa mabilisan kung dadaanin tayo sa map presence. Lalong-lalo na ni JP. Yung chip kasi, alam ko nagiging kampi mo rin yan, Ingan. Ito yung chip na nantatawag ng tropa. Basta deactivate na yung tawag tropa, yun yung wala nang paapaalam. Yun yung mga tropa na G agad. Instant. Oo, walang drawing. Instant invite. Instant accept. Instant accept. Pero ang problema, pwede din kasing may sumama na ayaw mo kasama. Depende na yan Pag Liquid Echo, sama-sama talaga yan. Ito yung Liquid Echo, yung tropa na to, yung nabuo itong dating katagang Liquid Express na ngayon Liquid Stampede na. Hindi ito yung tropa mong sasabihin, try ko pumunta. Tapos hindi naman pupunta. Lahat sila, pag tumawag na yung isa, pupunta yan. Sure ball, may isa o dalawa dyan pupunta. Rating tournament, kaya naman Liquid Echo always consistent sa bawat torneo na pinapasukan nila. Tatandaan natin last season, sinabi nila na merong problema lang silang nakaharap. Pero with the recent MPL PHS 13, pinakita nila kung anong meron talaga sila pag full force ang Liquid Echo. Tingnan ako, nakita si JP. JP, tatawagin ba mga tropa dito? JP? Kalate buhay. Oy, ginaya siya ni Udil. Pantatawag din ba ng tropa yan? Merong problema. Pwede, kaso yung problema, bakit? Pwede mo naman gamitin yung yung... Pero wala na, nangyari na! Bawal ka pumikit basta-basta dahil pag dilat mo, baka wala ka na sa mapa at yun yung pinakita ni Sanford. Sinuntok ni Sanford habang si Chibi ngayon makakuha ng last retribution. Sabi ng Echo, kunin na lang natin yung mga hero Akol at Kabim! Alam mo ba yung Kabim? Nabitin na Kaboom! Kabim! Sanji with the last hit at si Benny Cutie makakuha pa ng kill. Sunod rin dito ngayon si Net, yung combo combination from Sanford. Napadash out ngayon si Net pero sinasubok
ngayon. 2-0 and 5 kay Sanji. Mukhang may bagong hero to si Sanji. Dati kasi mahilig mag-Novaria yan. Eh sabi niya, nabibitin na ako sa range ng Star Shatter ng Novaria. Kulang. Gusto ko. Buong mapa na. Yun ang nangyari at nakita natin yung ano, di ba? Ang bilis naman ng cooldown nun. Oo, sobrang bilis kasi nga tumatama yung mga combinations. Bawat kasi niya ng first skill, second skill, parating merong nasa stun, parating merong nasa slow. And Sanji, puladong pula, talagang accurate yung mga ano niya eh. Ibig sabihin ba nun, Ingan, may reset cooldown? Oo, bumababa siya ba? Nakalimutan ko ba ilang seconds? Basta parang 30 yata. Malaki. Kaya sinasabi nilang spammable ngayon. Etong ulti ni Sanji na Dawning Light and at the same time, crucial pickup for Benny Qtira. Ibig sabihin, matapang yung feeling ni Benny QT ngayon. Kumuha siya ng Sky Piercer with this Roger. Oh, ganun siya actually, matagal niya rin, kumbaga, nung nagkaroon na ng bagong item, yan na yung Prayo build. Oh, kaya na! QT. Tinawag na ang tropa. Anong try ko? Punta talaga! Ay! Dream! Tinamaan na naman ang mga pupunan ng Homa Boys! At nag-cheer na lahat ng tao sa Eastwood mukhang mapapagawian. Kung nakita mo yung lower right skin kanina lamang, nakikita natin si Carl TZ. Nakangiti na. Confident ngayon ang Liquid Echo with all the plays that they are making. JP, very crucial yung role niya with this chip. Alam na natin yung rason bakit parati bineban, pero pinapakita ulit ni JP bakit nga ba. Yung pagkasa niya kanina ng ultimate niya, sama-sama lahat ng Liquid Echo. Nagulat yung Homeboys na kahit meron silang mga pang disengage sana like the Wild Charge or the penalty zone, ginamit nila pero Wa-Ipex sa Liquid Echo. Katon HD. Katon HD na naman si Carl TZ. Nakakailang Katon HD na yan eh. At marami na naman mag-e-edit sa TikTok niya. Nahuling-huli ka, Carl TZ. Lalo-lalo na yung mga magagaling mag-lip read. Pero alam na ni Carlito yan. Alam mo naman si Carlito pag na-bad beats na eh, di ba? Sabi nga nila, natalo kayo sa CFU? Oo nga, natalo nga sila sa CFU eh. Eh ngayon, nananalo sila dito sa MSC. Ito naman kasi talaga yung priority nila ngayon. Katulad ng priority nila magpatay kay Nets. Kapwa Pilipino, man down for Homeboys. And now si Zorn, iniipit ngayon ng Liquid Echo. They need to go. Pero tignan mo yun, no? TP out lang naman. Etong si ano? Yung nagkaiwanan. Iniwan si Sanji. Sanji! Napaisip si Sanford. Tulungan ko ba? Iniwan na si Sanji. Kanina magkasama lang sa breakfast yan, pero kasama pala sa plano. May mga naiiwan pa rin naman dito. Kapalit ni Udel, akala ko talaga hindi na babalikan ng Liquid Echo. Pero yun pala yung psycho play na ginagawa ng Cavalry ngayon. Good heads up play for them. 26k laban sa 20k lead ng Homeboys ngayon. So, clearly dominating. And again, 2 turtles na ang nakuha ng Liquid Echo. And in 55 seconds, dito na natin makikita yung talagang strength ng Echo, yung talagang laban. Kasi alam natin, they've been using the Lord always as a trap. Alam mo naman, Ingan, kapag i-explain ko sa'yo dito, yung mga galawan ng Echo na madalas na natin napapanood, minsan yung first Lord na yan, minsan pang bait lang nila yan. Tama yung sinabi mo, Ingan. Ayos ba yun? Tama. Ako na si Mr. Analyst eh. Tama. Kumbaga, ang gagawin lang nila dito sa 30 seconds na to, kunyari maglo-lord sila, ang tawag dyan fake lord. Tapos ang gagawin nila dyan, mag-hihiro sila. Tama. So kumbaga yung call, kahit natin yung Lord, kunyari, inaano lang natin yan. Inaano lang. Ano, inaano lang. Basta chinachane. Tapos pag merong nag-overextend sa kalaban, hero. Yun ang magiging call. Ganun yung call. Ganun yung 3 beses uulitin. Kailangan kasi 3 yung target nila eh. Oh, hero. Magaganon. Si Chibi tsaka si Udel yung target. Ayun nga, yung mga malalambochi. Ay, pero si San 40! Mahuli! San 40! Grabe, ang dami pinindot ni San 40! Pero wala na siya ng dash dito. Tignan natin, tinawag ni tropa! Dahil po yung Liquid Echo, pumasok na nga si Udel ang unang tutumba. Nets, wala ka na rin mapupuntahan ngayon dahil si Sepat, Chibi, store na lamang ang natitira. Chibi lumalayo ngayon, Sepat pati na rin. Pero Lokol Belly Cutie, kumakalmot, hinahabol naman talaga lahat. Pero parang tutumba siya sa kamay. Doon ni Chibi. Pero maggaganti naman siya dito ng Liquid Echo. Sanji, mahabol ba nila remaining members ng Homeboys? Hindi na. Pero sila ngayon ang makakakuha ng kalamangan. Hindi tumama yung Kamehameha, 15-6. May Lord na nga. Nahuli kasi si San 40 doon. Napakagandang rotation na nagmumula sa Homeboys. Alam ng Homeboys na ang gagawin ni San 40 doon sa bandang kabila, magki-clear wave. Kaya napanood na ni Nets yan. Sabi ni Nets, marami na akong napanood ng mga puds eh. Nanonood ako ng stream nyo eh. Lalo na si Coach Jeff. Lagi nanonood ng mga content yan. Ng ML, sabi niya, magki-clear to. Kaya ang gagawin natin, babanata natin dito para hindi sila makapagsimula ng Lord. Ang
problema lang, na-counter banat sila ng Liquid Echo. Kasi yung epekto ni JP with the chip, again, perfect sana talaga yung play na ginawa ng Homeboys pag walang global presence sana yung Liquid Echo. Oo nga. So ang problema, the shortcut is there. Ay, oo nga, may shortcut. Mayroon kasing ano yung Y-Walk, ultimate. Si Kuya JP, si JP na naman ang may kasalanan. Hindi tuloy nangyari yung plano ng Homeboys. Si Udil meron din siyang ulti dito ng isang chip. Pwede gamitin, pwede mang psycho dito ng Homeboys habang hinahawakan ngayon ng Carl TZ. Ni Carl TZ ang unang Lord pa lang to, diba? Ito, tama ba tayo dito? Ingan, mag-hero. Pero kasi pag makukuha na yung Lord na to ata Pero parang hero muna dahil si Sanford umaakit. Hero nga! Pero ang gusto nila kunin dito, Phantom Seed, ginamit ang Sanji, pati na rin Dawning Light, Sword, nasta doon si Carl TZ, sino papagdahin niya? Binabangga yun ngayon si Nets. For targeting for Liquid Echo, pero nakabawi. Zaman Force na doon, Carl TZ gonna fall down. Pero here comes Liquid Echo, very cutie, kinakalmot na tayo ba to? Tumama din naman, Shepard ang kanyang next target, like and bounce, tutok ba? Sanford, hindi na rin talaga tinigilan doon. Si TV, tatlong nawala sa Homeboys and Liquid Echo, make it 4 dahil double kill for Sanji. Si Udin na lang maiwan dito, pasok si Sanford at eto na, Benny Cutie, kumakalmot lang! 5 kamote! Saan ka makakakita ng kabayong kumakalmot? Ganyan kalakas yung cavalry ngayon. Hindi na nga nila kinakailangan si Carl TZ para makuha yung Lord dahil 5 kamote nga yung Homeboys. Lahat sila wala ngayon. At syempre, sabi ni Carlito, kailangan kasama ako sa replay. Kunin ko na tong Lord. Sayang pero nilasit pa rin ni Sanford. Hindi siya kasama sa replay Tingnan mo, nag-instant replay. Wala si Carl TZ. Sino lang yun nandyan? Si Benny Cutie, si Sanford, si Sanji lang. Na late sa party si Carlito. Sa party, sana man lang Sanford binigay mo na kay Carl TZ para pagdating sa mga stats, isa si Carl TZ sa mga nakakasecure talaga ng Lord of the Lord, sayang naman, Bordy. Sayang, isang point din yun. Bordy, di mo naman sinama sa replay. Alam mo naman pa yung mga writer natin, pag nagsusulat niyan, si Carl TZ binibida Sayang naman, Bordy. Sabi kasi ni Bordy, ako naman ibida nyo. Lagi na lang si Carlito Naka 2 finals MVP na oo nga naman. Ako yung sulatan nyo ng write up. Mathematician ako, diba? Interview nyo nga ako Diba? Yun yung nangyari Okay lang. Kasi in-interview naman talaga si Bordy, di ba? Sabi niya, I'm best in math. I'm the mathematician. Calculated kasi bawat galaw, yung mga angulo ng kanyang pakito. Oo. Pero ito may angulo din na hinahanap si Sword. Maganda yung pwesto niya. Nakita natin to kanina with the show. Aabangan lang niya si Benny Cutie. Pero parang naaamoy ata ni Benny Cutie. Tinitipigan pa nga to si Sword sa babao. Binibigyan yung bato. Sobra ka naman, Benny Cutie. Sobra ka naman, boy. Ay, Udil! Spicy! Spicy Udil! Papanata dito! Nandito si Sepat! Sanford, hinapol nga doon. All the way to the backline si Udil. At kaya napapaligiran ng Homeboys kaya ng Liquid Echo. Puso na rin nila doon si Sepat. Peppers down. Wala na silang Lord. Pero ang problema, Homeboys, 3 na lamang silang natitira. Alam mo, hindi na kasi mature ni Mima yung Echo. Kasi rebranded na Kumbaga, Liquid. Kaso ipapaalam pa kasi nila yun sa mga bossing. Kaya let's go, Liquid! Ang sigaw ngayon ng mga taga-Eastwood at buong Pilipinas. Kasi nga babasagin na nila yung baba. Let's go, Liquid! Let's go! Kinakailangan pa nga ng approval pero isang sigurado ngayon, Liquid Echo. Inuubos na nga ang base ng Homeboys. Isa na lamang ang natitira sa gitna pero they are gonna do this by the book. Gonna respect pa rin Homeboys. Back time. Nakikita ko na mga chat sa GC. Ano yan? Nakikita ko na ang chat ng mga manager nila. Ipopost na to. Nako, gagawin na naman yung poster dito. Gagawin na naman yung poster na Eugene. Gagawin na naman yung poster. Maggagawa na naman ng Echo top 1 secured. Ay, nako, may bagong idea na naman sila nakuha. Ready na nga talaga. Kasi naka-ready na, nakaplano na lahat yan Nakaplano na yan, men. Isang pindot na lamang. Isang pindot na lang, ipopost na yan, Bobby. Napanood na yan, napanood na ng mga social media manager. Homeboys ba naman kalaban nila? Yung Homeboys ang pinakamatikas na team sa Shamale. Yung tikas yan, iba Kaya nga kinakailangan pa rin talaga respetuhin ng Liquid Echo yung comeback potential ng Homeboys. Again, this is still Sorn paired up with the gold standard gold laner na si Nets na kapwa Pilipino natin. Hirap si Nets dito, pare. Tingnan mo yung score niya. 253. 255 Nets.
Kasi naman Bobby, napakagandang counter nung nung Xavier. Isipin mo mabuti, maglalagay ka ng Zaman Pulse, di saan ba isushoot ni Sanji yung mga Projectile niya. yung mga projectile niya? Doon mismo sa Zaman Pulse. Oo, kumbaga kahit nandyan sinet sa kanyang Zaman Force, nasa stun naman siya, so hindi rin siya nakakapag-dash. Pero si Sanford, 4D? mathematician na. But the mathematician. Kinakalculate na niya kung paano siya gagalaw. Oh, mathematician walking down the street. Ay, si Dupi Dupido! Dalawa na wala kayo sa Homeboys. Liquid Echo hindi na nga daw maglunor dahil gusto nila wipeout. Tinamaan si Zordo ng Dawning Light, pero tinapos si Very Cutie with a final blow. Selma talaga namang free hit. Kalmot. Immortality is there, pero hindi mo makayanin ang kalmot ni Very Cutie. Wipeout para sa Liquid Echo. Top 1 secured! Sabay bilipan ng mga Winter Brand. O, sabay-sabay. Sabay, wala, ayaw, sabay-sabay. Yan! 27-8! Liquid Echo victory! Winter Crown is real at top 1 secured para sa